Saan nga ba napunta ang kinita ko sa isang viral video? Sa last upload, nabanggit ko na isa-isahin natin kung saan napunta ang $7,283 na kinita ko. At ngayon, pag-uusapan din natin kung bakit bigla akong tumigil sa paggawa ng DIY projects at content. Pero bago ang lahat, kung napadaan ka lang sa channel ko, don't forget to like and subscribe. Libre lang po yan, malaking tulong na po sa amin. Sa huling video ko, ibinahagi ko kung magkano ang kinita ko sa isang viral upload. Sa video na yon, napakarami kong natanggap na magagandang komento, papuri, suporta, encouragement. Hindi ko inaasahan na ganun kalaki ang magiging epekto nito sa buhay namin. Bilang sukli, gusto kong magpasalamat. Ako at ang pamilya ko ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong suporta. Kaya ito na ang part 2. Ready na ba kayo? Short 3-part lang mga idol. Ang $7,283 na kinita ko sa isang viral upload ay hindi ko nakuha ng isang bagsakan. Paunti-unti siya. Parang nagtatrabaho ka lang sa isang kumpanya na sumasahod kada buwan. At kapag ganun ang sistema, may renta, may kuryente, may tubig, may pagkain ng mga bata. Pagdating ng payout, parang magic lang. Bayad dito, bayad doon, ubos agad. Ganun talaga ang buhay, lalo na kung may pamilya. Saan nga ba napunta? Ngayon, eto na ang mga nabili namin. Bumili ako ng GoPro para sa pag-vlog, tripod, buy one take one na smart TV, inverter refrigerator, isang set ng PC. Nakabili rin kami ng kama na may foam, nakapagpa-paint ng bahay, mga gamit sa kusina, inidoro, pinto, dining table, washing machine, power tools, mga cellphone. Pero ang pinakamagastos talaga, ang gatas ng 2 bata. Hindi kasi sila na breastfeed, kaya buwan-buwan malaking gastos talaga ang milk nila. At dito ko nakita ang timing ng Diyos. Nung tumigil ako sa trabaho, doon naman nag-viral ang video. Kaya masasabi ko talaga, God is good. Pero alam ninyo, hindi rin madali ang lahat. May mga gabi na tahimik ang paligid at napapaisip ako, paano kung hindi na maulit yon? Paano kung isang beses lang pala to? Kasi ang viral video hindi naman araw-araw nangyayari. Bilang isang ama, may pressure. Hindi lang para sa views, hindi lang para sa content, kundi para sa kinabukasan ng pamilya ko. At doon ko na-realize, hindi pala sapat ang isang viral video para sabihing stable ka na. Ngayon, bakit nga ba huminto ang DIY? Actually, gusto ko pa rin. Kapag pinapanood ko ang mga luma kong DIY videos, natutuwa ako habang binabasa ko ang mga komento ninyo. Pero may mga dahilan kung bakit kailangan kong tumigil muna. Una, wala na akong space. Pangalawa, masikip na kami sa tinitirahan namin. Pangatlo, naging busy ako sa paggawa ng movie recap channel. At pang-apat, mas dumami kami sa bahay. Andito na kasi tumira ang kapatid ni Mrs. sama ang pamilya niya. Masaya ako na natutulungan namin sila, pero syempre, mas naging limitado ang galaw. Maingay ang DIY, may pako, may lagari, may tools. Kapag nagkamali ka sa ganung setup, pwedeng may masaktan. At bilang ama, mas pipiliin ko muna ang safety ng pamilya ko kaysa sa project. Sa totoo lang, hindi lang space ang dahilan. Minsan pagod na rin ang isip ko. Pagod sa pag-iisip ng bagong idea, pagod sa pag-i-edit, pagod sa pagbabalance ng pamilya at content. May mga pagkakataon na gusto kong gumawa ulit ng DIY, pero mas pinipili ko muna ang katahimikan. Kasi minsan, ang pagiging ama ang mas malaking project. Pero alam ninyo kung ano ang maganda. Hindi pa tapos ang kwento. Hindi ko isinara ang DIY. Pinahinga ko lang. Hindi ibig sabihin na tumigil ka ay tapos na. Minsan kailangan mo lang mag-adjust, maghintay at bumawi sa tamang panahon. At kapag dumating ang tamang oras, babalik tayo. Mas maayos na workspace, mas handa, mas inspiradong gumawa. Kasi ang pangarap, yan hindi nawawala. Minsan natatabunan lang ng responsibilidad. Ang viral video ay blessing, pero ang pamilya ko,
ang tunay na dahilan kung bakit ako patuloy. Maraming salamat po sa inyong suporta.